Magandang hapon mga kababayan. Observation lang Ang sa akin kasi ang mga nangyari sa TRICOM na to is just an strategy lang para hindi mabanatan ng mga sabihin natin mga DDS vloggers natin na malalaki ang following. Like yan, sila Attorney Trixie, sila Joey, sila Crisette Loretta, and Theo Moreno, and the rest of the gang. Tingin ko, these are all strategy ng House of Representatives para sila ay hindi nga matira ng nating mga DDS. Kasi according to Attorney Trixie Cruz Angeles, isa sa ipinagbawal at pinagbilin sa kanila ng House of Representatives ay bawal nilang i-discuss sa kanilang mga live ang mga pangyayari o yung mga kaganapan doon sa hearing while dinidinig pa yung kaso. Well, in the first place, wala naman akong nakita na any law na mapo-formulate. Like for example, itong naging kagaguhan nito ni Baklang Pebbles. I don't hate bakla, kaya lang kasi talagang nababaklaan ako sa kaputahang pinagagawa niya. Tsaka nito ni Akop. Wala namang ano ang mapo-formulate nila o makikreate nilang law doon sa kanilang pagtatanggol tungkol sa video ng kaadikan ng presidente ng Pilipinas. Di ba? Wala naman. So, I believe these are all strategy para hindi sila mabanatan. And may nakita ako na video nito ni Pastor Canor, ni Benny Abante na binate o nagtatawanan sila, very light moment with Crisette Loretta Chu kay CLC. So it's all bullshit. Well, hindi ko rin alam kung anong gusto kong patungkulan dito, pero nakakabwisit lang na alam niyo na gusto nating tirahin sila para hindi na sila makabalik sa mga posisyon, and yet of course they have the power para gawin ng mga pangyayaring ito at nagawa na nga nila. And of course, for sure, hanggang election yan, after this election, I don't think na magpo-progress pa yung kagaguhan nilang hearing sa House of Representatives tungkol sa mga fake news. So again, I believe, in my own opinion, strategy lang nila lahat yan. Pero mind you, kayong mga gago dyan sa House of Representatives, gusto pa rin naming malaman nyo na hindi na kayo makakabalik sa posisyon. Okay? Ikaw Chua, ikaw Abante, kayo dyan, sila Dan Fernandez, and the rest of you. I just hope na yung mga gagong yung mga young guns, I hope mga kababayan, hindi nyo na yan pabalikin dyan sa inyong mga lugar. Hanggat ayan ang mga kongresista na mamumuno sa inyong mga lugar, hindi aasenso ang inyong bayan. So, maging matalino na po tayo. Gago ang presidente, gago lahat ng politiko. Politiko pa rin ang magsasalba sa atin. So, pumili tayo ng mga politiko na hindi gago, hindi yung mga dyan na nakulubot ang mga betlog at ang mga kipay dyan sa kanila mga kinauupuan. Maging matalino na po tayo. Okay? Isang buwan na lang, May 12 na ang magiging eleksyon. So again, gago na lang tayo. Putang ina nating lahat kung makakabalik pa yung mga putang inang yan. So ayusin natin mga kababayan. Mag-isip-isip na po tayo. Ikampanya natin ang mga politikong hindi corrupt. Alam nyo na kung sino sila.